Sa loob ng maraming taon, isang masipag na waitress ang nagtrabaho ng mahabang oras sa isang maliit na kainan, halos hindi sapat ang kinikita upang matustusan ang pangangailangan. Ngunit kahit gaano siya kapagod, hindi niya hinayaang mawala ang kanyang kabutihan. Kaya nang makita niya ang isang payat na batang lalaking naka-wheelchair nanginginig sa ulan sa labas, hindi siya nagdalawang isip. Dinala niya ito sa loob, pinakain at siniguradong ligtas ito. Ang hindi niya alam, sa kabila ng kalye, isang bilyonaryo ang tahimik na nanonood sa bawat galaw niya. Ang bilyonaryong iyon ay ang ama ng bata at ang simpleng kabutihang ito ay magpapabago sa buhay niya sa paraang hindi niya kailanman inakala. Patuloy na bumuhos ang ulan, dumadagundong sa sementadong kalsada ng Lexington Avenue, ginagawang madulas ang sirang bangketa, mahina ang pagkurap ng mga ilaw sa poste, halos hindi sapat upang tabunan ang dilim ng gabi. Lagpas 11:00 na, matagal nang sarado ang kainan, ngunit hindi kailanman itinaboy ni Lisa Santos ang sinumang nangangailangan, lalo na ang mga pinagkaitan na ng buhay. Pinupunasan niya ang counter, nangingintab ang kanyang kayumangging balat mula sa pawis ng 12 oras na trabaho. Nang mapansin niya ang maliit na figura sa labas, isang batang lalaki ang nakayuko sa isang lumang wheelchair, basa ang itim na buhok na dumikit sa kanyang noo. Ang manipis at lumang jacket niya ay hindi sapat laban sa lamig. Naroon siya sa tabi ng neon sign ng Lexington Diner, mahigpit na nakayakap sa isang butas-butas na kumot na halos walang silbi sa ginaw. Ibinalik ni Lisa ang basahan, kumunot ang noo at lumabas. Agad niyang naramdaman ang matinding lamig nang hampasin siya ng hangin. "Hay, mahal!" Malumanay niyang sabi, lumuhod sa tabi ng bata. "Anong ginagawa mo rito mag-isa?" Bahagyang napaurong ang bata bago dahan-dahang tinaas ang ulo. Malalaki ang kanyang asul na mata, puno ng pag-aalinlangan. "Hinihintay ko si Papa," mahina niyang bulong, halos natatabunan ng patuloy na pagbuhos ng ulan. Tumingin si Lisa sa magkabilang dulo ng kalsada. Walang tao. Tanging ang kumukurap na ilaw ng isang pawn shop na may cash for gold sign at ilang sasakyang dumadaan. "Nasaan siya?" Tanong niya, ramdam ang pag-aalala sa tinig. Nagkibit balikat ang bata, lalong niyakap ang kumot sa katawan. Napabuntong hininga si Lisa, mariing kinagat ang labi. Nakita na niya ito noon. Masyadong maraming gabi, masyadong maraming batang iniwang naghihintay para sa isang taong hindi na darating. "Hindi ka pwedeng manatili rito sa ganitong panahon," anya, may mainit na ngiti sa labi. "Halika sa loob, ha? Mainit doon at may espesyal akong hinanda para sa iyo." Saglit na nag-alinlangan ang bata, ngunit makalipas ang ilang segundo, marahan siyang tumango. Maingat na itinulak ni Lisa ang wheelchair papasok sa loob ng kainan. Agad silang niyakap ng init ng lugar, kasabay ng nakaaaliw na amoy ng tinapay na may mantikilya at matapang na kape. Inilapit niya ang bata sa isang booth malapit sa radiator, inabutan ng tuwalya at lumuhod upang kausapin ito ng harapan. "Ako si Lisa," aniya, may ngiting nakapagpapagaan ng loob. "Ano ang pangalan mo, mahal?" Suminghot ang bata, mahigpit na kumapit sa kanyang kumot. "Pedro." Tumango si Lisa, tila nagugustuhan ang pangalan. "Matapang na pangalan yan. Gutom ka na ba?" Sandali siyang nag-alinlangan bago tumango. Hindi na hinintay ni Lisa ang sagot pa. Dumiretso siya sa kusina, kumuha ng bagong lutong tinapay na sourdough at mabilis itong hiniwa. Ilang minuto lang ang lumipas, inilapag niya sa harap ni Pedro ang isang pinggan. Isang ginintuang, malutong na grilled cheese sandwich na may kasamang mainit na tomato soup. Ito ang pagkaing madalas ihanda ng kanyang lola kapag mahirap ang buhay. Isang simpleng ginhawa sa isang malupit na mundo. Libre ito, anya, inilagay ang isang napkin sa kandungan ng bata. Nanlaki ang mata ni Pedro nang kagatin ang unang piraso, humaba ang tinunaw na keso mula sa tinapay.
Ang sarap nito, mahina niyang sabi puno ng paghanga. Natawa si Lisa habang masayang kinakain ng bata ang pagkain. Mas pinapaganda ng masarap na pagkain ang lahat, pabiro niyang sabi. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang pamilyar na kirot. Ang makita ang isang bata na bata pa lang ay pasan na ang bigat ng mundo. Ang hindi niya alam, may isang taong nakamasid. Sa kabilang kalye, isang makintab na black Bentley ang nakaparada sa anino. Ang tintadong bintana nito ay sumasalamin sa liwanag ng diner. Sa loob, tahimik na nakaupo si Alfredo Holt. Ang kanyang matatalas na abuhing mata ay nakatutok sa eksenang nagaganap. Sa edad na 45, siya ay isang taong nagtayo ng kanyang imperyo gamit ang disiplina, estratehiya at malamig na kahusayan. Ang kanyang kumpanyang Holt Dynamics, isang $1 billion na tech company, ay lumago dahil sa plano, hindi dahil sa emosyon. Wala, hindi damdamin, hindi tao, hindi kabutihan ang nakagambala sa kanyang mundo. Ngunit ngayon, narito siya nanonood, nagninilay, dahil si Pedro ay kanyang anak. At ang babaeng yon, isang simpleng waitress na nakamurang apron, ay pinakain ito ng libre. Humigpit ang panga ni Alfredo. Naantala siya dahil sa isang mahalagang tawag mula sa mga investor sa Japan. Kaya sinabi niya kay Pedro na maghintay sa diner ng ilang minuto. Hindi niya inaasahan ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na tumawag. Nora, anya nang sagutin ng kanyang assistant ang tawag. Pumunta ka sa Lexington Diner. Walang suot na business attire, walang takong. Kailangan kitang nandoon sa loob ng 20 minuto. Saglit na katahimikan. Sir? Humigpit ang hawak ni Alfredo sa telepono. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng pinakain ang anak ko. Pagkatapos ay binaba niya ang tawag. Sa loob ng diner, masayang tumatawa si Pedro. Iniindayog ang kanyang mga binti sa ilalim ng mesa. May bahid ng sabaw sa kanyang baba. Pinunasan ito ni Lisa gamit ang isang napkin, umiiling. Makalat kang kumain, ha? Pabirong sabi niya. Sa kabila ng kalye, patuloy na pinanood sila ni Alfredo. Hindi maipinta ang ekspresyon niya. Hindi siya naniniwala sa kabutihan, tanging sa utang na loob. At gusto man ito o hindi ni Lisa Santos, nagkaroon siya ng utang sa kanya. Patuloy ang pagbuhos ng ulan, dumadaloy sa bintana ng diner. Tumingin si Lisa palabas. Si Pedro ay nasa huling kagat ng kanyang sandwich. Sa wakas ay may init na sa kanyang mga kamay at wala na ang bigat sa kanyang mukha. Para kay Lisa, sapat na iyon. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Isang malamig na hangin ang pumasok, kasabay ng isang babaeng nakasuot ng jeans at hoodie. Ang kanyang kulay, blonding buhok, ay nakatago sa ilalim ng isang kupas na Orioles cap. Hindi siya bagay sa lugar, hindi dahil sa kanyang kasuotan, kundi dahil sa paraan ng kanyang pagkilos. Matalas, may layunin, tila sinusuri ang lahat sa isang sulyap. At sa sandaling iyon, magbabago ang lahat. Matagal nang nagtrabaho si Lisa sa diner upang malaman kung kailan may isang taong naroon, hindi lang para sa isang tasa ng kape. Nang sandaling pumasok ang babae, agad nitong tinutok ang tingin kay Pedro. Lumuhod siya sa tabi ng bata. Ang boses niya ay magaan, ngunit masyadong makinis, parang masyadong pinaghandaan. Ayos, champ, oras na para umalis, anya. Saglit na nag-alinlangan si Pedro. Pinupunasan ang kanyang bibig gamit ang napkin na ibinigay ni Lisa. Pero hindi ko pa nauubos ang gatas ko. Iniling ni Nora, bagaman hindi pa alam ni Lisa ang pangalan niya, ang ulo niya ipinakita ang isang ngiting parang sinanay na sa pagsasanay. Pwede mong dalhin yan, naghihintay na ang sasakyan mo. May kung anong mali sa tono ng babae at nagbigay ito ng babala sa isip ni Lisa. Masyado na siyang nakakita ng ganitong sitwasyon. Mga taong basta na lang itinataboy, tinatanggal na parang wala silang halaga. Ang mga katulad niya ay inaasahang hindi nagtatanong, pero siya, lagi siyang nagtatanong. Ipinulupot niya ang mga braso sa kanyang dibdib, pinagmasdan ng mabuti ang babae. Kilala mo siya?
Tanong ni Lisa, matigas ngunit hindi agresibo. Hindi nagbago ang ekspresyon ng babae, ngunit may bahagyang pag-aalangan sa kanyang katawan. Isang bahagyang pagkapit ng balikat, isang maliit na segundong pag-aalinlangan. Oo, sagot nito ng swabe. Tiya niya ako. Hindi kaagad kumilos si Lisa, sa halip tumingin siya kay Pedro. Totoo ba yon, mahal? Isang saglit na pag-aalangan, isang segundo lang pero sapat na iyon para malaman ni Lisa ang katotohanan. Humigpit ang panga ng babae. Lumaki si Lisa na alam na ang pag-aalangan ay maaaring mangahulugan ng lahat. Kilala niya ang takot, naiintindihan niya kung paano gumagana ang kapangyarihan sa katahimikan. At isang bagay ang sigurado siya, hindi tiyan ni Pedro ang babaeng ito. Lumuhod siya sa tabi ng bata at pinalambot ang kanyang tinig. Ayos ka lang ba, baby? Gusto mo bang sumama sa kanya? Mahigpit na hinawakan ni Pedro ang napkin, namutla ang kanyang mga kamao. Tumingin siya sa kanilang dalawa, may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Nandito siya para kay Papa, mahina niyang sabi. Sa tingin ko, kailangan ko. Hindi gumalaw si Lisa, sumisigaw ang kanyang pakiramdam na tanungin pa, alamin ang totoo, tiyakin na ligtas talaga ang bata. Ngunit alam niya rin kung paano gumagana ang mundo kapag ang isang babae ay masyadong nagtatanong. Siya ang nagkakaproblema, hindi ang taong may totoong kapangyarihan. Gayunpaman, hindi niya hinayaang umalis ang bata nang walang dala. Lumakad siya pabalik sa counter, kinuha ang isang chocolate chip cookie, binalot ito sa wax paper at iniabot kay Pedro. Para sa biyahe, aniya. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, ngumiti si Pedro, isang tunay na ngiti. Salamat Lisa, ikaw ang pinakamabait. Pinilit niyang ngumiti pabalik, ngunit may kung anong bumabagabag sa kanya. May mali. Pinanood niya habang itinulak ni Nora ang wheelchair ni Pedro papunta sa pinto. May hindi nasasabi sa pagitan nilang dalawa. Bago pa sila lumabas, lumingon si Nora. Wala siyang sinabi, hindi na niya kailangan. Ang tingin niya kay Lisa ay sapat na isang babala. Sa kabilang kalye, kumurap ang ilaw ng isang makintab na black Bentley nang lumapit si Nora. Bumukas ang pinto sa likod bago pa man niya ito mahawakan at bumaba si Alfredo Holt. Ang matangkad niyang figura ay na-frame ng liwanag mula sa neon sign ng diner. Nang mapalagay na si Pedro sa loob ng sasakyan, nakasinturong maayos sa likuran, humarap si Alfredo kay Nora. Well, huminga ng malalim si Nora, ibinaba ang hood ng kanyang jacket. Matalino siya, inamin niya. Hindi naniwala sa tiyahin na kwento. Halos tinawag niya akong sinungaling. Nanatiling walang pagbabago ang mukha ni Alfredo. Pinayagan niya pa rin kaming umalis, patuloy ni Nora. Wala siyang masyadong pagpipilian. Alam mo naman, kapag ang isang babae ay masyadong nagtulak, siya ang mapapasama, hindi ako. May bahagyang paggalaw sa panga ni Alfredo, ngunit nanatili siyang tahimik. Nakapamewang si Nora, hindi siya tulad ng iba. Alam na iyon ni Alfredo, nakita niya ito sa mismong sandaling lumabas si Lisa sa ulan, sa paraan ng pakikitungo niya kay Pedro. Hindi bilang abala, hindi bilang kawawa, kundi bilang isang taong may halaga. Sanay na siyang makakita ng mga taong yumuyuko, nagnanais ng pabor o gumagawa ng paraan upang makuha ang kanyang yaman. Pero si Lisa, hindi niya alam kung sino ang ama ni Pedro at tumulong pa rin siya. Ginagawa siyang delikado. Habang umupo si Alfredo sa loob ng sasakyan, mababa at kontrolado ang kanyang tinig. Gusto ko ng lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, pangalan, tirahan, background. Kinabit niya ang kanyang seatbelt, nakatingin sa diretsong daan. Gusto ko nang nasa mesa ko bago mag-umaga. Nag-atubili si Nora. Bago mag-umaga? Dahan-dahan siyang huminga bago tumango. Naiintindihan ko. Lumayo ang Bentley mula sa bangketa, unti-unting naglaho ang neon lights ng diner sa likuran. Ngunit hindi iniisip ni Alfredo ang trapikong nasa harapan o ang mga ilaw ng lungsod na dumaan sa bintana.
Inisip niya si Lisa Santos at ang utang na loob na mayroon siya sa kanya. Gabing iyon, naglakad pa uwi si Lisa sa ilalim ng malamig na ulan, basa ang kanyang sapatos at ang ginaw ay bumalot sa kanyang katawan hanggang sa buto. Ang kaunting tip sa kanyang bulsa ay hindi sasapat upang bayaran ang upa, lalo pa ang panggastos sa pagkain, ngunit iniisip niya pa rin ang ngiti ni Pedro. Gayunpaman, may bumabagabag sa kanya. Nakita na niya noon ang ekspresyon ng babaeng iyon, ang makinis, pilit ng ngiti. Nakita niya rin ang pag-aalinlangan ni Pedro. Hindi iyon basta estranghero na sumundo sa isang bata. Iyon ay isang taong alam ang ginagawa. Pagdating sa kanyang maliit na apartment sa West Fayette Street, naramdaman niya ang bigat ng pagod. Mahina ang heater, manipis ang dingding na halos marinig niya ang TV ng kapitbahay 3 pinto mula sa kanya. Ngunit hindi iyon ang iniisip niya ngayon. Pagkasara niya ng pinto, sumandal siya dito, pinunasan ang kanyang mukha gamit ang nanginginig na kamay. Matagal na niyang natutunang huwag makialam sa mga bagay na hindi niya dapat pakialaman. Pero ito, iba ang pakiramdam nito. At habang sinusubukan niyang kalimutan ang lahat ng ito, isang katok ang pumuno sa katahimikan ng kanyang apartment. Napatigil si Lisa. Walang bumibisita sa kanya, lalo na sa ganitong oras. Dahan-dahan siyang sumilip sa peephole. Nanlamig ang sikmura niya, isang lalaki ang nakatayo sa labas, matangkad. Malapad ang balikat, nakasuot ng makinis na itim na coat na tiyak na mas mahal pa kaysa sa isang buwang upa niya. Matatalas ang mukha niya at ang abuhing mga mata niya ay malamig, mapanuri, parang naisipan na niya ang bawat posibleng kilos ni Lisa bago pa siya makagalaw. Hindi gumalaw si Lisa, hindi niya binuksan ang pinto at hindi siya sigurado kung gusto niyang malaman kung ano ang mangyayari kung gagawin niya. Sino to? Katahimikan. Pagkatapos, isang tinig, mababa, kontrolado, masyadong kontrolado. Alfredo Holt. Walang ibig sabihin ang pangalan sa kanya. Ano ang kailangan mo? Mahigpit na hinawakan ni Lisa ang kandado. Isa pang saglit na katahimikan. Makipag-usap. Sumisigaw ang kanyang pakiramdam na isara ang pinto na lumayo na lang. Pero ang pag-usisa niya ay laging nauuna. Dahan-dahan niyang inangat ang kandado at binuksan ang pinto ng bahagya, sapat lang para makita niya ito ng malinaw. Hindi siya bagay dito, hindi sa gusaling ito, hindi sa kapitbahayang ito, hindi sa mundo niya. Hindi kita kilala, sabi niya, malamig ang tinig, nanatiling walang emosyon ang mukha ng lalaki. Hindi, pero kilala mo ang anak ko. Tumigil ang pintig ng puso ni Lisa. Ngayon sa kanya talaga tiningnan ito, kung paano nito pinuno ang pintuan, kung paanong basa ng ulan ang mamahaling coat nito, ngunit nananatiling malinis ang sapatos. Isa itong taong may dalang kapangyarihan, isang taong kayang wasakin ang buhay ng iba nang hindi kailangang itaas ang boses. Humigpit ang hawak niya sa gilid ng pinto. Pedro, aniya ng dahan-dahan, ikaw ang tatay niya. Bahagyang tumango ang lalaki. Nasa kabilang kalye ako kagabi, lalong lumalim ang ginaw sa kanyang buto. Pinapanood mo kami? Oo. Pinakawalan ni Lisa ang isang mabagal na buntong hininga. Kaya ano, narito ka ba para sigawan ako dahil pinakain ko ang anak mo? Walang anumang nagbago sa ekspresyon ni Alfredo. Nanatiling matatag at hindi mabasa ang kanyang tingin. Hindi ako naniniwala sa kawanggawa. Bago pa siya makasagot, may inilabas ito mula sa kanyang coat, isang sobre, at marahang inilapag ito sa kanyang luma at nanginginig na mesa sa kusina. Hindi gumalaw si Lisa, tumalon ang paningin niya sa sobre. Makapal, mamahaling papel, ang klase ng sobre na may bigat. Ano man ang laman nito, hindi iyon maliit. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Ano yan? Isang alok ng trabaho? Pumikit siya saglit, hindi inaasahan ng sariling sinabi iyon. Oh, bahagyang tumagilid ang ulo ni Alfredo, tila sinusukat kung gaano karaming pasensya ang kaya niyang ibigay. Isang posisyon sa Holt Dynamics, 6 na digit ang sahod, may buong benepisyo.
Natawa si Lisa, matigas, hindi makapaniwala. Sa tingin mo ba gusto kong magtrabaho para sa isang mayamang puting lalaki na naniniwalang ang pagbibigay ng pera ang magpapantay sa atin? Hindi man lang kumurap si Alfredo. Sa tingin ko, hindi mo gusto ang kawanggawa, Lisa, kaya hindi ko ito iniaalok bilang ganon. Ang marinig ang pangalan niya mula sa bibig nito ay may ginawang kung ano sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na masikip at hindi pamilyar. Ipinulupot niya ang mga braso sa sarili. Ni hindi mo ako kilala. Alam ko ang sapat. Matatag ang boses niya, hindi nag-aatubili, parang isang taong hindi humihingi kundi nagdedesisyon. Alam kong pinakain mo ang anak ko nang hindi umaasang may kapalit. Alam kong tinrato mo siya bilang isang tao, hindi bilang abala. At alam kong bihira yon. Nilunok ni Lisa ang buhol sa kanyang lalamunan, pilit na hindi pinapansin ang epekto ng kanyang mga salita. Muli niyang tiningnan ang sobre, nakaupo roon, mabigat, parang hindi dapat kabilang sa mundong ito. At ano naman ang gagawin ko sa Holt Dynamics? Nagtaas siya ng kilay. Gagawa ng kape? Sa unang pagkakataon, may bahagyang anino ng aliw na dumaan sa mukha ni Alfredo, pero nawala rin kaagad. Hindi, diretsyong tingin nito sa kanya. Magiging katrabaho kita, negotiations, public relations, magaling ka sa pakikitungo sa tao, kailangan ko ng ganun. Napatawa ng matalas si Lisa. Hindi mo ako kailangan, meron kang buong hukbo ng mga Ivy League grads na ibebenta ang kaluluwa nila para sa trabahong to. Sa unang pagkakataon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Alfredo, hindi halata, pero nandoon. Kaya nga hindi ko sila pinagkakatiwalaan. Sumalimbay sa pagitan nila ang isang mabigat na katahimikan. Ramdam ni Lisa ang bigat ng alok nito, ang paraan nitong bumalot sa kanyang pagod, sa kanyang matigas na paninindigan, sa kanyang pangakong hindi siya kailanman mabibili. Pero 6 na digit, ibig sabihin nun, wala nang overdue na renta, wala nang gabing nangangapa para maitawid ang susunod na araw, wala nang paghahati-hati sa huling 20 dolyar. Bumalik sa isip niya ang tinig ng kanyang ina. Huwag kang magkakautang sa kanila, anak. Wala silang ibinibigay ng walang kapalit. Humigpit ang kanyang panga. Bakit ako? Tinitigan siya ni Alfredo at sa unang pagkakataon may bahagyang kumurap sa kanyang mga mata. Dahil nakita mo ang anak ko, aniya, mas mababa ang tinig ngayon. Parang may halaga ang bawat salitang binitiwan. Hindi ang pera ko, hindi ang pangalan ko, siya mismo. Nanikip ang lalamunan ni Lisa. Muli siyang tumingin sa sobre bago dahan-dahang dinampot ito. Pag-iisipan ko, mahina niyang sabi. Pinagmasdan siya ni Alfredo saglit bago bahagyang tumango. Mabuti. At nang hindi na nagsalita pa, tumalikod siya at lumabas. Matagal pa ring nakatayo si Lisa kahit nakasara na ang pinto. Ang sobre ay mabigat sa kanyang mga kamay. Dahil sa kaloob-looban niya, alam na niya, hindi lang niya ito pinag-iisipan. Tatanggapin niya ito. Ang unang pagpasok ni Lisa sa Holt Dynamics ay parang pagpasok sa ibang mundo. Isang mundong masyadong makintab kung saan ang pera ay may amoy ng makinis na marmol at ang kapangyarihan ay bumabalot sa paligid. Matikas niyang itinulak ang matataas na salaming pinto. Suot ang isang department store blazer at second-hand na sapatos na may takong. Ilang segundo pa lang siyang nasa lobby pero naramdaman na niya ang mga mata na nakatutok sa kanya. Hindi ito simpleng pag-usisa. Ito ay pagsusuri, paghuhusga, isang tahimik na tanong, naririto ba siya dapat? Pinanatili niyang taas noo ang ulo, matatag ang paglakad. Minsan na siyang minamaliit ng iba. Alam niya kung paano ipaglaban ang sarili. Naghihintay na si Alfredo sa kanyang opisina, isang malawak, salaming espasyo na nakatanaw sa lungsod. Ang mesa nito ay perpektong nakaayos, parang hindi talagang ginagamit sa trabaho, kundi isang art installation lang. Hindi ito tumingin sa kanya pagpasok niya, bagkus itinuro lang ang upuan sa harap nito. Huli ka!
Mataas ang isang kilay ni Lisa habang umupo. 2 minuto lang. Sa wakas, tumingin ito sa kanya, matalas ang abuhing mga mata. 2 minutong hindi ko na maibabalik. Umiling si Lisa na pabuntong hininga. Ilang segundo pa lang siya rito at heto na naman ito. Gusto mo ba ako rito o hindi? Diretsahang tanong niya. Umayos si Alfredo sa kanyang upuan, tinitingnan siya na parang sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Malalaman pa natin. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto at pumasok si Nora. May hawak na tablet, hindi mabasa ang ekspresyon. Hindi nakalampas kay Lisa ang tingin nito sa kanya, isang mabilis na sulyap na tila sinusuri siya, hinuhusgahan. At base sa aura nito, malinaw ang sagot, hindi siya bagay dito. Miss Santos, malumanay, ngunit walang init na bati ni Nora, maligayang pagdating sa Holt Dynamics. Matalim ang tingin ni Lisa, ngunit isang mabagal na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. O last names tayo ngayon. Sige, ikinagagalak kitang makita ulit, Miss Winters. Sa isang segundo may bahagyang paggalaw sa mukha ni Nora, pero mabilis niyang itinago iyon at bumaling muli kay Alfredo. Nahanda ko na ang mga report para sa negosasyon natin sa Orion Group. Iniabot niya ang tablet. Halos hindi na muling tinitigan si Lisa. Gusto mo bang ako ang magpaliwanag sa kanya tungkol sa company protocols? Hindi man lang tumingin si Alfredo. Wag na. Ako ang gagawa niyan. Hindi alam ni Lisa kung magandang bagay iyon o isang babala. Tumango lang si Nora, ngunit bago siya lumabas, saglit siyang huminto at lumingon kay Lisa. Good luck, Ania, mababa ang tono. Hindi iyon tunog ng pagbati, tunog babala iyon. Wala pang oras si Lisa para namnamin ang sinabi dahil agad nang binuksan ni Alfredo ang mga file, diretsyo na sa trabaho. Walang pasakalye, walang pagpapakilala, isang folder ang dumulas papunta sa kanya. Orion Group, sabi niya. Gusto nilang bawasan ang gastos sa paggawa sa pamamagitan ng pag-outsource ng trabaho sa ibang bansa. Ibig sabihin, libu-libong tanggalan ng empleyado. Binaliktad ni Lisa ang mga pahina ng file, kumakalam ang sikmura niya. At anong gusto mong gawin ko? Kumbinsihin silang huwag ituloy? Matatag ang tingin ni Alfredo. Gusto kong gawin mo ang pinakamagaling mong gawin, makipag-ugnayan sa mga tao. Umayos si Lisa sa upuan, nakatawid ang mga braso. So, linawin natin. Dinala mo ako rito dahil iniisip mong kaya kong, hikayatin ang mga bilyonaryo na magkaroon ng konsensya. Hindi kumurap si Alfredo. Hindi, dinala kita rito dahil may alam kang isang bagay na hindi nila alam. Nagtama ang mga mata nila, pinikit ng bahagya ni Lisa ang kanyang mga mata. At ano naman yon? Bahagyang yumuko si Alfredo, ang tono niya ay mas mababa, mas tiyak, na ang mga taong walang mawawala ay silang lumalaban ng pinakamatindi. Tumama ang mga salita sa isang bahagi sa kanya na hindi niya inaasahang gagalaw. Pinanood niya ito ng ilang sandali bago bumuntong hininga at umiling. Alam mo, para sa isang lalaking nagpapatakbo ng tech empire, mahilig kang magsalita sa mga palaisipan. Sa unang pagkakataon, may bahagyang gumalaw sa gilid ng kanyang labi. Halos isang ngiti, ngunit hindi umabot doon. At sa isang iglap, nawala na ito. Ang meeting ay sa tanghali, Ania tumayo. Subukang wag mahuli. Pumihit ang mga mata ni Lisa, ngunit hindi siya tumutol. May trabaho siyang kailangang gawin. Mas malamig ang conference room kaysa sa ibang bahagi ng gusali. Puro salamin at bakal, dinisenyo upang iparamdam sa mga tao na sila'y maliit. Umupo si Lisa sa tabi ni Alfredo sa mahabang lamesang yari sa kahoy, kaharap ang 3 lalaking nakasuot ng mamahaling suit, mga taong kayang burahin ang buong komunidad sa isang pirma at tawagin itong strategy. Si Philip Langford, ang pinuno ng grupo, ay nasa halos 60 taong gulang na. Ang kanyang maputing buhok ay makinis na nakasuklay pa atras, isang itsura na sumisigaw ng lumang pera at tahimik na kayabangan.
Ni hindi man lang siya tumingin kay Lisa, diretso sa punto si Alfredo. Gusto ninyong ilipat ang produksyon sa ibang bansa. Sinasabi ninyong makakatipid ito sa gastos at magpapabilis ng operasyon. Saglit siyang tumigil. Ang sinasabi ko, mawawasak nito ang trabahong itinayo ng mga manggagawa sa kumpanyang ito sa loob ng mahigit 1 dekada. Nagpakawala ng manipis, praktisadong ngiti si Langford, ang klase ng ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mali ang pagkaunawa mo, Alfredo. Wala itong personalan, negosyo lang ito. Napakuyom si Lisa sa ilalim ng mesa. Wala itong personalan. Masyado na niyang narinig ang mga salitang yon noong biglang dumoble ang renta dahil may developer na gusto ang lugar nila, noong nawala ang trabaho ng kanyang ina dahil sa murang labor sa ibang bansa, noong ang mga kumpanyang katulad nito ay winasak ang buong komunidad at tinawag itong the cost of doing business. Ngumiti siya, ngunit may bakal sa ilalim nito. Katawa-tawa aniya, bahagyang tumagilid ang ulo, dahil palaging negosyo lang hanggang sa trabaho mo na ang nasa panganib. Sa wakas, lumipat ang tingin ni Langford sa kanya sa unang pagkakataon, parang ngayon lang niya talaga ito nakita. Tahimik lang na nanood si Alfredo. Mabilis na bumuntong hininga si Langford, hindi natuwa. At sino ka nga ulit? Lisa. Kumurap ito, Lisa Santos, Holt Dynamics. Pinagmasdan siya ni Langford mula ulo hanggang paa, dahan-dahan at walang emosyon. Hindi siya nag-alala kahit kaunti. Iwinasiwas ni Langford ang kamay niya para bang wala siyang panahon sa usapan. Tingnan mo, sweetheart, naiintindihan kita. Iniisip mong kami ang masama rito, pero usapang numero lang ito. Kung ano ang mas may saysay. Sweetheart, humigpit ang panga ni Lisa. Sumandal siya pasulong, ginaya ang postura ni Langford. Sige, anya ng malamig, pag-usapan natin ang numero. Dumulas ang isang dokumento sa ibabaw ng mesa papunta sa kanya. Narito ang aktwal na datos ng epekto ng pag-outsource ng trabaho. Oo, makakabawas kayo ng gastos sa simula, pero sa loob ng 3 taon, tataas ang demand sa sahod, magiging mahal din ang murang pabrika ninyo at mapipilitan kayong muling mag-restructure. Ibig sabihin, milyon-milyong dolyar ang gagastusin sa bagong pagkuha, pagsasanay at pagsasaayos ng PR disaster kapag lumabas ang mga headline na nagsasabing American workers betrayed for profit. Tinapik niya ang dokumento. Hindi ito haka-haka, market data ito. Tiningnan ni Langford ang papel, ngunit hindi niya agad hinawakan. Hindi siya nilubayan ng tingin ni Lisa. Pwede ninyong gawin ang tamang desisyon ngayon. Patuloy niya matalim at kalmado, o maaari kayong magpaliwanag sa mga investors ninyo kung paano ang panandaliang kita ninyo ay nagdulot ng pangmatagalang pagkalugi. Tahimik ang buong silid. Sa wakas, bumuntong hininga si Langford, kinuha ang dokumento at sinimulang basahin ito. Hindi ngumiti si Alfredo, ngunit naramdaman ni Lisa ang pagbabagong naganap. Binago niya ang laro. Ibinaba ni Langford ang papel, hindi mabasa ang ekspresyon. Pag-uusapan namin ulit ang panukala. Tumango si Alfredo. Siguraduhin ninyong gawin ninyo. Natapos ang pagpupulong. Habang lumalabas sina Langford at ang kanyang mga kasamahan, naramdaman ni Lisa ang tingin ni Alfredo na nakatuon sa kanya. Lumingon siya rito, naghihintay. Matagal siyang pinagmasdan ni Alfredo bago sa wakas ay nagsalita. Alam kong may dahilan kung bakit kita kinuha. Ngumisi si Lisa, bahagyang nakataas ang kilay. Tama ka dyan. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa Holt Dynamics, naramdaman niyang parte na siya nito. 2 buwan na ang lumipas at nahanap na ni Lisa ang kanyang ritmo. Natuto siyang gumalaw sa mga bulwagan ng kapangyarihan, natutong ipaglaban ang sarili sa isang mundong halos hindi siya kinikilala. Hinarap niya si Philip Langford ng harapan at lumabas ng may upper hand. Napatunayan niya kay Alfredo at sa kanyang sarili na hindi siya narito bilang pampalubag loob ng korporasyon. Narito siya,
dahil pinaghirapan niya ito. Narito siya dahil karapat-dapat siya. Ang tagumpay sa tuktok ay hindi kailanman nagtatagal. Nasa panganib ang kumpanya, nasa panganib siya, at may isang taong nagsimula ng laro upang ipahamak siya. Kakarating lang ni Lisa mula sa isang meeting nang harangin siya ni Nora sa pasilyo. May problema tayo. Aniya, matalas at apurahan ang boses. Kumunot ang noo ni Lisa. Anong klaseng problema? Hindi sumagot si Nora. Sa halip iniabot sa kanya ang isang nakaprint na email. Pagkakita pa lang ni Lisa, bumagsak ang kanyang sikmura. Isang kumpidensyal na ulat ng kumpanya, klasipikadong financial data, nailik sa media. At ang pangalan niya ang nasa email na nagpadala nito. Parang lumapot ang hangin sa pasilyo. Sandaling lumabo ang mga salita sa papel. Pinilit niyang huminga ng maayos. Hindi ito galing sa akin, Aniya. Alam ko, sagot ni Nora, pero may gustong maniwala na sa'yo ito galing. Uminit ang pandinig ni Lisa. Sanay na siya sa mga ganitong sitwasyon. Ang isang babae sa isang puting corporate world ay hindi kailanman nagkakaroon ng benefit of the doubt. Innocent until proven guilty, hindi iyon ang takbo ng mundo. Kapag napagdesisyonan nilang may kasalanan ka, wala ka ng laban. Humigpit ang hawak niya sa papel, inaral niya ulit ito. Sino na ang nakakita nito? Si Alfredo, sagot ni Nora, at ang board. Napigil ang hininga niya. Ang board? Kakapasok pa lang niya sa kumpanya, ngayon pa lang siya nagkakaroon ng pangalan. At ngayon, gusto na nilang burahin siya. Mas malamig ang opisina ni Alfredo kaysa dati. O baka dahil sa paraan ng pagtitig nito sa kanya, nakapulupot ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Hindi mabasa ang ekspresyon, ngunit ang mga mata, matatalas, mapanuri, ay nagmamasid. Tinatantiya siya. Nanikip ang dibdib ni Lisa. Sabihin mong hindi ako nagkamali, ani Alfredo, mababa at tiyak ang tono. Pinagpatong ni Lisa ang email sa mesa. Hindi ako to. Hindi man lang tinapunan ni Alfredo ng tingin ng papel. Hindi niya kailangang gawin iyon. Gusto kong paniwalaan yan, anya matatag pa rin. Pero ito ay isang seryosong paglabag. Milyon-milyong dolyar ang posibleng mawala. Bagsak ang stocks. May investigasyon. Naiintindihan mo kung gaano ito kalala. Lumapit si Lisa. Itinukod ang mga kamay sa mesa. O naiintindihan ko ng lubos. Naiintindihan ko rin na ang may kagagawan nito ay alam ang ginagawa niya. Ako ang madaling target, di ba? Ang outsider. Ang babaeng masyadong kumpiyansa. Sinong maniniwala sa akin laban sa isang executive na 10 taon nang nandito? Hindi gumalaw si Alfredo, pero hindi rin niya itinanggi iyon. Mas tumagal ang katahimikan kaysa sa dapat. Napalunok si Lisa, pinipigil ang galit. Iniisip mo bang ako ang may gawa nito? Tinitigan siya ni Alfredo. Hindi. Sa wakas, nakahinga siya, pero ang board, oo. Napamura siya sa ilalim ng hininga, nagsimulang maglakad paikot, lumalapit ang bitag. Ano na ngayon? Tanong niya, pilit pinapanatili ang kontrol sa boses. Bumuntong hininga si Alfredo, hinaplos ang panga. Hahanapin natin ang totoong leak. Napatigil si Lisa. We, hindi you, hindi me, we. May kung anong pumutok sa yelo sa dibdib niya. Tumayo si Alfredo, sinuot muli ang kanyang suit jacket. Nasa proseso na si Nora ng pag-trace, pero ang email ay dumaan sa isang external server. Maingat ang gumawa nito. Tinitigan siya nito ng diretsyo. Mas kailangan nating maging mas matalino. Pinag-aralan ni Lisa ang mukha niya at kung hindi natin mahuli sa oras, kung magdesisyon ng board na sibakin ako, humigpit ang panga ni Alfredo, ipapakita natin sa kanila na mali sila. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang bangungot na ito, naniwala siya rito. Ang taong nag-set up sa kanya, walang ideya kung anong gulo ang sinimulan niya. Mas mabilis nilang nahanap ang totoo kaysa sa inaasahan. Gabi-gabing binuno ni na Lisa at Nora ang server logs, sinundan ang mga digital breadcrumbs. Maingat ang gumawa nito, pero hindi sapat.
Sa pagsapit ng umaga, nakuha na nila ang sagot. Eric Callaway, Senior Executive, 10 taon sa Holt Dynamics. Isang lalaking kilala sa pagiging malinis sa papel dahil palagi niyang hinahayaang ibang tao ang masisi. Ngayon, hawak nila ang ebidensyang babasag sa kanya. Hindi naghintay si Lisa na ipatawag siya na parang kriminal. Siya mismo ang lumusob sa boardroom. Punong-puno ang silid, mga lalaking nasa mamahaling suit, nakatingin sa kanya na para bang wala na siya sa kumpanya. Si Alfredo ay nasa dulo ng mesa, tahimik, hindi mabasa. Miss Santos, anang isang matandang board member, may manipis na ngiting mapanukso. Itinuro nito ang isang bakanting upuan. Alam mo siguro kung bakit ka narito. Hindi umupo si Lisa, wala siyang balak umupo. Alam ko, Anya, matatag ang boses. At sigurado rin akong alam ninyo na malapit na kayong gumawa ng isang napakamahal na pagkakamali. Bahagyang may naaninag na aliw sa mukha ni Alfredo pero hindi ito sumabat. Umubo ang board member, halatang hindi sanay na napuputol. Miss Santos, pinutol siya ni Lisa. Madaling target ako, hindi ba? Naglakad siya ng mabagal sa harapan nila, hinayaang umalingaw-ngaw ang katahimikan. Ang bagong empleyado, ang outsider, ang isang pwedeng pagbintangan at itapon ng walang tanong. Tumigil siya, inilapag ang makapal na folder sa mesa. Pero nagkamali kayo ng pinili. Ipinasa niya ang folder sa kanila, tahimik. Isa-isang binuklat ng mga board members ang mga dokumento. Unti-unting nagbago ang mga ekspresyon nila mula sa pag-aalinlangan patungo sa matinding pag-aalala. 2 upuan ng layo, namutla si Eric Callaway. Narito ang trace ng emails, patuloy ni Lisa. Mga bank transfer, mga tawag sa media, lahat ng ebidensya patungo sa kanya. Tumayo si Callaway, matalim ang boses, masyadong desperado. Kalokohan to, nagsisinungaling siya. Tumingin si Lisa kay Alfredo, bahagyang tinaas ang kilay. Ganun ba? Sumandal si Alfredo sa upuan, pinagdikit ang mga daliri, tahimik na nagmamasid. Napalunok si Callaway. Oo, yun ang iniisip niya rin. Sa wakas, nagsalita si Alfredo, matalim ang kanyang tinig na parang talim ng isang kutsilyo. Hindi siya nagsisinungaling. Parang martilyo ang bagsak ng mga salita. Biglang naputol ang sasabihin ni Callaway. Inaayos ni Alfredo ang kanyang cufflinks, malamig at tiyak ang tono. Epektibo agad, si Eric Callaway ay tinatanggal sa kumpanya. Isasampa ang buong legal na aksyon. Hinayaan niyang lumubog sa silid ang bigat ng kanyang sinabi bago itinama ang tingin sa natitirang board members. At kung may sino man sa kumpanyang ito na iniisip na maaari nilang laruin ang parehong laro, ito na ang babala ninyo. Tahimik, mabigat, ganap, hindi ngumiti si Lisa, hindi na niya kailangan. Panalo na siya. 2 linggo ang lumipas, nakatayo si Lisa sa tabi ni Alfredo sa graduation ni Pedro. Nagniningning ang ngiti ng bata mula sa kanyang wheelchair. Mahigpit na hawak ang kanyang diploma na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Sabi ko sa iyo makakaya ko, Anya, mayabang ang dibdib sa pagmamalaki. Natawa si Lisa, ginulo ang buhok nito. Ni minsan, hindi ako nagduda. Nakatayo si Alfredo malapit sa kanila, ang karaniwang malamig na ekspresyon niya ay mas banayad ngayon. Magaling ang ginawa mo, Santos? Ngumisi si Lisa. Damn right, ginawa ko. Tumingin si Pedro sa kanilang dalawa, kumikislap ang mata sa kapilyuhan. So, magyayakapan na ba kayo o ano? Bumuntong hininga si Alfredo. Hinding-hindi. Pumulupot ang mga mata ni Lisa. Diyos ko, hindi! Ngumiti lang si Pedro tuwang-tuwa. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, naramdaman ni Lisa na may nabuo siyang isang bagay na totoo, isang bagay na may halaga. At hindi pa siya tapos. Pagkalipas ng ilang taon, nakaupo si Lisa Santos sa executive office ng Holt Dynamics. Ang kanyang pangalan ay nakaukit na ngayon sa pinto, Vice Presidente ng Corporate Strategy.
Ang nagsimula bilang isang trabaho, isang simpleng hamon, ay naging isang misyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinalawak ng kumpanya ang mga inisyatiba nito para sa etikal na paggawa, naglunsad ng mentorship programs, at nagtayo ng mga pakikipagtulungan sa mga negosyo na pagmamay-ari ng mga minorya sa buong lungsod. Sa puso ng komunidad, isang bagong community center ang itinayo. Ang pangalan nito ay nakaukit sa bato, The Santos Holt Foundation. Ito ay nagpopondo sa edukasyon at oportunidad sa trabaho para sa mga kabataang nangangailangan, ang uri ng pamumuhunan na may tunay na halaga. Sa mismong seremonya ng pagbubukas, nakatayo si Pedro sa tabi niya, isa ng college freshman, ngunit may parehong masayang ngiti, ang parehong batang minsang nabigyan ng libreng pagkain sa isang dinner. Dahil minsan, ang pinakamaliit na kilos ng kabutihan ay kayang baguhin ang lahat.